Okay mga kabihero, nakalabas na po tayo ng South Luzon Expressway dito po sa Santo Tomas exit, at ito na po yung Maharlika Highway patungo po ng katimugang bahagi ng Pilipinas. So lalampasan po natin yung Santo Tomas at ilang kilometro lang po mula doon sa crossing ay tayo po kakaliwa para marating po natin yung Makiling Recreation Center mga kabihero. So yan pong mga flyover dyan sa itaas, dyan po tayo nanggaling kanina. Okay, kung galing po kayo ng Maynila, ito po yung unang rotonda. Kapag kayo po dumiretso, yan po yung patungo ng poblasyon po ng Santo Tomas, Batangas. At tayo naman po ay dito sa kaliwa dadaan para makarating po tayo doon sa ating destinasyon mga kabihero. Kaya lang maghahanap po tayo ng isang gas station dahil medyo kailangan na pong mag-restroom dito pong ating mga pasahero. So alam naman po natin, mayroon po silang mga karamdamang pisikal kung kaya't hindi po natin pwedeng dire-diretsuhin at pagpigilin sila ng kanila pong nararamdaman mga kabihero. So hihinto po tayo sandali dito sa Caltex gas station. So pagkatapos po ng ating maikling stopover, kakaliwa na po tayo rito. Hihiwalay na po tayo dito sa Maharlika Highway at ito na po yung papaakyat po ng paanan po ng Mount Makiling mga kabiyahero, kung saan ay naroroon po yung Mount Makiling Recreation Center. Yun pong mismong Mount Makiling Recreation Center ay makailang ulit ko na pong naipakita sa inyo. Pero ang ipakikita ko po sa inyo ngayon ay kung gaano po ba kahirap magtungo roon. Hindi dahil sa bako-bakong kalsada, kundi dahil napakasiki po. So ayan, hindi ho halos kami magkasalubungan. Tricycle pa lang po, hindi na po kami magkasya mga kabihero. Ganun po kahirap ang pag-akyat sa lugar na ito. Ayan, yan pong nasa gawing kanan, kaakyat lang ng driver. Naghintay po tayo ng ilang minuto. Pinaalis po natin na talaga pong hindi kakasya yung ating bus. Ayan, may sumalubong pang motor. Ganun po kahirap dito mga kabiyahero. At kung alam nyo po, nung nakaraang mga taon po, ginawa po itong mga kalsadang ito. Nagkaroon po ng reblocking and reconcreting. So, yan pong kalsadang maliit na yan ay hinati pa. At sa kalahati lang po kami dadaan, kung kaya't na halos nagkasagi-sagi na po yung ating mga side mirror dito sa lugar na ito. Kaya kahirap, napakasikip. Makikita nyo naman po, mabuti nga po dahil kahit pa paano wala akong pasok ang eskwela ngayon, kung kaya't hindi pa ho yan gaanong puno ng mga tricycle mga kabiyahero. Ang maganda lang po dito, katulad po kanina, wala pong driver yung isang EUV. Ipinatawag pa po natin, ipinahanap po natin yung bahay ng driver para po tayo ay magkasya. Wala naman pong mga salbahe na umiinit yung ulo at magagalit kapag dumadaan po tayo rito mga kabihero. Talaga pong bigayan lang at pasensya ang puhunan. Yan pong nasa ating gawing kanan, makikita po ninyo may malaking clearing. Ayan, may posibilidad po na lagyan niya ng flyover dahil dito po tatawid yung bagong expressway na magdudugtong po sa South Luzon Expressway patungo po ng Lucena City. So baka sakali pagdating ng araw ay magkaroon po ng pagbabago yung daan paakyat doon sa Mount Makiling Recreation Center kapag natapos po yung Laguna Batangas Quezon Expressway, dahil posibleng baka maglagay po ng exit dito ng Toll Plaza dahil marami po ang nakatira sa lugar na ito. Ayan, papalapit na po tayo ng papalapit sa mismong paanan po ng bundok ng Makiling mga kabihero. Ito pong side na ito ay sakop po ng Batangas. Yung pong kabilang side ay sakop naman po ng lalawigan ng Laguna. So ito po yung lugar kung saan mula po doon sa binyo na ating pupuntahan. Ayan po yung pinakamalapit na tindahan mga kabiyahero. At syempre dahil tayo po ay may bisyo,
mahirap naman pong ilabas natin yung ating bus. Nilakad po natin ito ng almost 25 minutes mula doon sa recreation center para lang po makabili ng ating bisyo, mga kabiyero. Napakahirap ng may bisyo, talagang magsasakripisyo kang maglakad kapag ikaw po ay naubusan. 3 araw po kasi tayo dito at nag-iisa po ako. So solo rin po ako doon sa parking area sa gitna ng dilim kapag dumasapit ang gabi. Kaunting pasensya lang po at medyo mahaba po yung video natin ngayon kaysa sa pangkaraniwan nating ipinakikita sa inyo. Gusto ko po kasing maipakita sa inyo kung ano po yung ating mga madadaanan sa lugar na ito. Dahil kahit medyo masikip po yung kalsada, kapag papalapit na po tayo doon sa Binyo, ay maganda po yung ating mga matatanaw dahil siyempre kung tayo po ay mahilig sa mga tanawing probinsya ay medyo kadawagan pa po o marami pa pong puno tayong madadaanan bago po tayo makarating doon sa mismong gate po ng Mount Makiling Recreation Center, mga kabiyahero. So ayan, halos magkasagi-sagi na po tayo sa mga sanga. Ganyan po kasikip. Pagkatapos napaka-babalok pa po ng kanilang mga kurbada. Pero malapit na po tayo. Pag sa kurbada po natin yan, tayo po iaakit na at kakano na po tayo doon sa gate. Paka ibabaw po ng kalsada. Wala na po kasing kabahayan sa lugar na ito. Ayan, natatanaw na po yung gate. Kakanan na po tayo at ito na rin po yung dead end po ng kalsada. Wala na po tayong ibang pupuntahan. So, hihinto lang po tayo dito for inspection at siyempre kukunin pa po ng mga gwardiya yung mga pangalan po ng bawat isang pasahero, mga kabiyahero. Okay, halos nandito na po tayo sa loob. Paparada lang po tayo doon sa designated area para ibaba po yung ating mga pasahero. So ito pong Mount Makiling Recreation Center ay pinatatakbo po ng isang malaking Christian organization, yung pong CCF. At ang mga nagtutubo po rito, siyempre ay may relasyon po sa pananampalatayang Kristiyano. Yun po yung mga grupo na nagpupunta rito. At kahit po ito isang resort, ay bawal po dito ang bisyo, mga kabiyahero. So ayan, naghihintay na po yung mga mag-a-assist dito po sa ating mga PWD. Bato kayo magkakasya, sasakyan nyo nakaharang. Okay mga kabiyahero, nakapagbaba na po tayo ng pasahero. So bali 3 days po sila dyan. Linggo po natin sila nakatakdang sunduin para ibalik po sa Maynila. Kaya lang, ang instruction po sa akin, hintayin na po sila. Kung kaya tayo po paparada na doon sa baba, doon sa nakatalagang parking po para sa mga bus, mga kabiyahero. So, pansamantala, tayo po magpapaalam ng muli sa inyo. Hindi ko na po kinuna ng video yung actual po na pagbaba ng ating mga kababayan na PWD.
para mabigyan naman po sila ng proteksyon sa mata ng ibang taong mapanghusga, mga kabiyero. Kaya hindi po natin kinuna ng video yung kanilang pagbaba at paglalakad. So muli, maraming salamat po